Yun oh, King of Iceberg. Si Jack. Kana man oh. Uy. Kana may ice tinuod. That's green. Yeah. Farmers. Farm. Yeah. What kind of farm? There's a trees like that. Hello mga kabayan. So nandito tayo ngayon mga kabayan sa south ng Greenland. So nagbabiyahe pala kami ngayon, papunta kami ng Nuuk, the city, capital city ng Greenland. So itong lugar na to na sinakyan namin, galing kami ng Qaqortoq, South Greenland. So kung napapansin nyo mga kabayan, ang dami mga iceberg. So yung barko na sinasakyan namin ay dahan-dahan lang itong umaalis kasi nga yung iceberg na yan malalaki yan. Sa ilalim kasi matigas yung mga kabayan, kaya pagka tinamaan yung barko maaaring mawasak o basag. So yun yung palibot dito, halos maraming iceberg talaga. Tapos yun mga kabayan, ayan yung ginagawang rescuer dito o yung sasakyan dito. In case na may mangyari dito, wag naman sana sa barko na to kung may aberya mga kabayan, yan ang gagamitin na sasakyan. So yan ay silyado mga kabayan, tapos mayroon ding susuotin na damit dyan kahit mahulog kayo dyan sa ilalim, hindi papasok yung tubig. So 3 piraso yan, nandun sa gitna yung isa, nandun yung isa sa gilid. So maganda yung rescuer nila dito mga kabayan, no? Kahit may aberya na mangyari dito. Kasi kung mapapansin nyo naman yung tubig natin, sobrang lamig talaga yan kasi nga yung tubig nagiging yelo. Tayo pa kaya na tao lang tayo. So punta tayo dito sa unahan. Maraming mga turista dito na gumagala mga kabayan. So puntahan natin dito sa... So yun mga kabayan, kung napapansin nyo, ang dami pa rin. Kahit saan ka lumingon dito, ang daming iceberg dito. Yan. Napapansin nyo, gumigiwang-giwang na yung barko namin. Kasi nga may portion kasi nga dapat niyang daanan para hindi tatamaan yung maraming iceberg. So pinipili niya yung daanan dito na medyo manipis yung iceberg. So pagka summer pala dito, mahahaba, matataas yung mga iceberg dito kasi malamig yung panahon pagka winter. So ngayong summer ngayon ay nagtutunawan siya dahil sa araw. So alam nyo ba dito yung oras ay alas 8 na ng gabi pero mayroon pa ring araw sa taas. So may midnight sun dito kahit alas 12 ay maliwanag. So yan yung kapitan dito mga kabayan. So tingnan nyo dito, medyo maliwanag pa dito yung panahon. Tapos punta tayo dun sa unahan mga kabayan para makita nyo din yung view doon sa likod. So ito yung mga part dito ng barko, mga makina niya nandito. Ayan. So hindi naman kalakihan tong barko na to mga kabayan, pero makakasurvive naman to sa biyahe. So babiyahe pala kami ng 36 hours mga kabayan, no? So yan, no? Tingnan mo. Kailan pa kaya matunaw yan? Ang ilalim mga kabayan, solid na ice yan talaga. Yung sa taas parang snow lang yan, pero matigas pa rin yan, pwede mong patungan. So dito tayo sa baba. So dito pala ako nagtatrabaho mga kabayan sa Greenland. Bali sa Nuuk City talaga ako nagtrabaho doon ng 7 months. So inassign lang kami dito ngayon ng 1 linggo. So bumiyahe kami ng 2 araw. Tapos 2 araw din ang pabalik namin. So 4 na araw yung biyahe namin. Tapos bali 6 days yung trabaho namin. So halos 10 days. So ang ganda ng experience na to kasi nga na first time namin makakita ng ganito kadaming iceberg. Doon sa Nuuk kasi mga kabayan, bihira lang yung iceberg doon, maliliit lang, tag-isa. Kasi yung Nuuk kasi mga kabayan, hindi siya malapit sa mga ice glacier. So dito, itong Qaqortoq kasi, medyo malapit siya sa ice glacier. Kaya naiipon dito yung mga ice. Yung mga ice na yung mga kabayan, gumagalaw din yan sila kung saan sila dalhin. So hanggang doon yan mga kabayan, yung ice glacier. Ayan. So ganito yung ice glacier na bumutas sa Titanic mga kabayan. Nandito galing sa Greenland pala yun. Na-search ko siya sa Google. Kung di nyo alam, yung Titanic na sinakyan nila Jack and Rose, kasi nanggaling yun sa Ilulissat. Tapos yung barko lumubog ata sa part ng banda ng Canada. So yan yung mga iceberg dito. So ang daming iceberg mga kabayan. Iisipin mo lang kung mahulog ka dyan mga kabayan, hindi ka mamamatay sa lunod, kundi mauna kang mamamatay sa lamig dahil manigas ka dyan mga kabayan. Kaya delikado dito yung dagat nila. Kaya yung mga kabuhayan nila dito mga kabayan ay pangingisda. Kaya delikado yung mga fisherman dito pagka wala silang safety. Ayan. Giganting iceberg.
Bye-bye. Laki mga kabayan ng iceberg. Bye-bye. Grabe, super laki oh. Iceberg. Haba mga kabayan. Parang ito. Sobrang galing din mga kabayan. Nakikipag sa bayan sa yung mga fisherman kasi dito sobrang laki ng kinikita nila dito. Kasi ang dagat na sa Greenland, maraming isda talaga dito. Tapos ini-export. Ayan o. Grabe mga kabayan. Ang nakakatakot na ganyan para sa atin. Kahit dito lang lang kami sa barko, pero nakatakot ako sa mata yan. Parang liliit-liit lang yan. Nakikipagpaliksahan sila. Paliksahan sila sa mga nasasalubong ng mga ice na wala na kaya ng pagpapanggal sa atin mga kabayan. Yung mga ice na yan, sobrang tigas yan. Sanay na sila kasi sa mga kanya. Tingnan nyo. Grabe talaga yung mga mandito. Shuman. Ha? The screen. Yeah. Mamas. Farm. Farm. Yeah. What kind of farm? There's a trees like that. Farm pala yun oh. Farm. Green. Yeah. Yeah, may green, may farm pala yun oh. Tapos yun naman may maliit na village. What the place? Arsa ah? So yun lang mga kabayan no? Pinakita ko lang sa inyo dito yung experience ko at nasaksihan ko yung mga ice na nakita ko mga kabayan sa TV lang. So ngayon sa real, sa totoong buhay ay nakita ko siya ng actual. So maaari nyo akong i-follow mga kabayan sa mayroon akong Facebook page, Pinoy in Greenland mga kabayan. Follow nyo naman ako mga kabayan para makita nyo din doon yung mga upload ko about dito sa Greenland. Maraming salamat mga kabayan at ingat po kayo palagi and God bless.